Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng News 5, 18 minutes ago. Title, Harassment at Fake News. Pahayag ito ni Senator Villanueva doon sa pahayag ni Ombudsman Remulla na susubukan niyang ipatupad ang dismissal order laban kay dating Congressman Joel Villanueva. Tinawag ni Senator Joel Villanueva na harassment at fake news ang pag-ungkat sa 2016 dismissal order laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Nilinaw ng senador na ibinasura na ang kanyang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Nagpapatunay dito ang isang clearance certification mula sa Sandigan Bayan noong September 10, 2025. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na susulat siya sa kay Senate President Tito Soto para imungkahi na subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Villanueva. Okay. So, sa ibang post kanina, nakita ko, may resibo na ipinost ni Senator Villanueva, binigay niya sa media, kaya na-post. I think 2019 na order sa ombudsman na dismiss yung kaso niya. So, ano itong sinasabi ni Ombudsman Remulla na may dismissal order laban kay Hindi ko masyadong maintindihan kasi nga ang pagkakaalam ko, ang ombudsman wala siyang kapangyarihan na mag-dismiss sa isang member ng Congress. Pwede niyang kasuhan sa Sandigan Bayan. So, kung totoo na may findings ang dating Ombudsman Carpio Morales, hindi, naisampa sana ang kaso sa Sandigan Bayan. Kaya lang, nakita ko rin yung clearance. Nag-anticipate si Senator Villanueva nga may ganitong lalabas. Kaya may naipakita na siya. Nakita ko sa post. Clearance niya na wala siyang kaso sa Sandigan Bayan. Cleared siya. So, bakit naman ang ombudsman mag-issue ng dismissal order laban sa isang member ng Congress? Imposible yun. Pwedeng mag-issue ang ombudsman dismissal order against sa mayor, governor, pang kawani ng gobyerno. Kaya lang ang mga members ng Congress, ito yung mga walang kapangyarihan ng ombudsman Members of Congress, members of Judiciary, Constitutional Commission, and then yung mga impeachable official kagaya ng President and Vice President. Wala siyang kapangyarihan. So, nagtataka ako, ano yung basis na 2016 dismissal order issued by the Ombudsman? Ang pagkakaalam ko, only the members of Congress can dismiss or expel their fellow 2/3 vote. Sila lang makakatanggal. Example, si ex-congressman Arnolfo Teves. Di ba, na-expel siya? Kasi binutuhan ng kampanya kongresista, kaya tanggal siya. So, kung totoo man na merong ganyang findings ang ombudsman noong 2016, dapat inaksyonan ng House leadership noong 2016. Dahil hindi inaksyonan, wala na yun. Dahil hindi naman kongresista si Villanueva, senador naman siya. Kaya parang suntok sa buwan ito
I don't know kung anong action din ni Senator Soto. Dito na natin makikita ng anong mangyari sa Senado. Maging, sabi ni Senator Alan Peter, let us not turn the Senate into a teleserye. Anyway, botohan yan eh. So, kailangan ng 2/3. Kailangan niya ng 16 votes para ma-expel nila ang isa. Kailangan, wala eh. Yung akusasyon, congressman siya noon. Bakit mo siya papatanggal? Ngayon, senador na siya. Alayo. Alayo. But anyway, ganyan na talaga ang politika. Anong sabi ng ombudsman? Ang ganda yung pakinggan na, let us not weaponize the office of the ombudsman. Dapat maging patas tayo. Ganon ang kanyang pronouncement eh. Masarap pakinggan. Kaya lang ako, personal opinion ko lang ito, parang tinatarget na nila ang mga kakampi ni BP Sara. Kakampi ng mga Duterte. Ay, nako. Benson Bautista, alin ba ang inimbestigahan? Sino ba ang inimbestigahan? Oh. So, more questions. So, personal opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala na gagawin yan ni Senator, Congressman Villanueva. Kasi yung party list niya, sibak, kontra korupsyon. Tapos, member siya ng religious community, Jesus is Lord. Marami akong kaibigan na member ng Jesus is Lord. Actually, nung una, nung tinyente pa ako, nagsisimba ako sa Jesus is Lord. And I like it. Maganda yung preaching nila. Kaya to me, party na ito ng destroy Duterte allies at all cost. Dahil pag magsampa sila ng impeachment case laban kay BP Sara next year, kailangang mabawasan nilang mga senador na kakampi ni BP Sara. At ito na, kailangang tanggalin nila si Villanueva, kailangang kasuhan nila si Escudero, kasuhan nila si Jinggoy, sino pa ba? Yan tatlo lang tinatarget eh. So, wag i-weaponize. Sana naman. Kailang iba naman ang nangyayari, parang tinatarget na ang mga kakampi ng mga Duterte. Akin lang yun opinion ko lang yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako karon sa among area kay mag-spray me sa amuang kape. So salamat gid kay sa Ginoo nga nakapanan magkape kay puho na nami ka suporta sa among anak. So pat na ni siya ka bulan ang among kape. So daghan na gid iyang sanga sa kape. Nga nagupat na kabulan. Salamat sa Ginoo nag-impulsor nga nagtanom gyud kog kape. Nga ako ning yatiman akong kape. Kay aron makatabang ko sa akong eskwela.
aron na ako ka-suporta sa akong eskwela nga makalampos gid siya. Kay labi na karon nga ako ang gyud nga patay lain nga trabaho nga kini katanom kog kape nga nadasig gyud ko sa pagpananom sa kape. Basta ako ning timanon sa naging sponsor. Og labaw sa tanan o sa Ginoo nga naglantaw sa ako nga tagaangit ko grasyane pabunga